Hi mga mi! Today nga, samahan nyo ko at ipe-prepare naman natin itong napakaraming pa-order namin nung Sabado. Ito nga palang ginagawa namin na isang kawang maha blanca, tapos etong namang isinasali na kulay puti ay mixture ng aming cornstarch. Kaming kalan dito kaya sabay-sabay na rin ginagawa yung ibang mga lutuin tulad ng pagpapakulo ng noodles, paggagawa ng puto. Nadagdagan pa nga dahil meron kaming malaking steamer kaya si Dayan gawa na lang ng gawa ng mixture. Ito namang aming maha blanca ay hinahalo pa rin ng hinahalo hanggang sa maluto nga ang cornstarch at medyo mag-set ang maha. Yung aming bagong steamer at mas napadali na nga ang gawain namin lalo na sa pag-i-steam kasi nga ito isang salangan na lang ng cordon bleu. Pag nag-i-steam kami, syempre bukod-bukod. Kapag puto, puto lang yung i-steam. Kapag cordon bleu lang. Ito nga si Dayan ay inihahanda na ang napakaraming mixture at sabay-sabay niya na nga rin isasala. Kakatapos nga lang din magluto ni Ate Lala ng kanyang pancit noodles kaya naman eto si Kayla na ang next na nagluto. Bukod nga pala sa iba naming mga putahe, mayroon din kami ginagawa ditong mga ulam tray. Ito nga palang inilalagay namin sa tray ang aming Bicol Express. For sure malasa at tagang maanghang itong aming Bicol Express. Dito naman sa dispatching area namin, tapos na rin yung maha blanca. Nilalagyan na lang ng cheese tapos lalagyan na lang din ito ng toppings. Rami-rami rin kaming pa-order ng ulam tray. Medyo hiwa-hiwalay lang yung oras at saka yung cut-off. Kaya hindi ko na rin na-videohan yung iba. Si Dayan naman ay natapos na rin sa paggawa ng mixture kaya eto, isa-isa niya nang inilagay yung mga bago naming molder dito sa tray. Kailangan nga namin bumili ng maraming molder ng puto cheese kasi marami na rin kaming isasalang na puto. Kada tray nga nito mga mi ay 30 pieces na molder yung aming naisasalang. Tray nga pala muna yung isasalang namin dito kasi first time namin magsalang ng maramihan kaya kinakapakapa muna namin. Bali heto nga pala mga mi inilalagay na ni Dayan etong mga cheese dito sa aming puto. Ever since mga mi nung nagtinda kami ng mga bilao, malalaking cheese talaga yung inilalagay namin sa puto. Personal reason lang din naman kung bakit ganyang kalalaki yung cheese na nilalagay namin nung nagtinda kami ng puto. Dahil dati nung hindi pa ako seller ng mga bilao mga mi, talagang naliliitan ako sa mga cheese. Kumbaga nabibitin nga ako sa keso mga mi, kaya ayun, in-apply ko na laang dito sa aming paninda kaya malalaki talaga yung cheese nitong aming puto. Dahil first time naming isa lang ng ganito karami yung aming puto, medyo kinakabahan ako at baka hindi nga umalsa. Pinahapit ko na nga rin kay Dayan yung apoy and ayan yung resulta ng aming puto cheese. Ang ganda ng pagkakaalsa mga mi. Nako mga mi, sobrang laking tulong nitong steamer namin kasi napabilis na yung pagluluto ng puto. Tapos syempre, mas napapabilis na rin yung ibang pagluluto ng putahe. Pag mga barbecue nga pala ang niluluto, kay Mike namin inaatas. Tapos kapag naman mga pasta tulad ng carbo, tapos kapag kaldereta, kay Ate Roxy naman nakaatas yung mga putahe. Halos lahat naman sila ay may knowledge na rin sa pagluluto ng mga ino-offer naming putahe sa mga client. Sa dami na rin kasi ng menu namin araw-araw mga mi, kailangan talaga may kanya-kanya silang gagawin. Parating lang ng free breakfast ng aming mga staff kaya ito, isa-isa nang dinispatch ni Cha. Yung iba kumain na muna at yung iba naman tuloy-tuloy muna sa pag-out dahil malapit na rin mag-alas 9. Ang magluto ng puto ni Dayan mga mi, ito namang cordon bleu ang kanyang next na gagawin. Marunong na rin kasi siyang mag-cordon bleu at halos marami na rin siyang alam sa pagluluto ng ulam. At pagkakatapos ka maluto mga mi, syempre automatic ipinapasok na dito sa dispatching area para naman ma-toppings ng ibang staff namin. Ang admin namin ay mga natulong din sa pagdi-dispatch, pagta-toppings, kaya minsan ay hindi agad-agad nakaka-reply sa mga inquiries. Hindi talaga naiiwasan mga mi na hindi umalis si admin sa kanyang pwesto sa pagsasagot ng inquiries dahil nga sobrang dami namin dinidispatch paminsan-minsan kaya no choice kundi tumulong siya. At nga kami ay natulong din mga mi lalo na kapag sobrang dami talaga ditong mga ginagawa sa loob ng kusina. Darating nga ang Sabado at Linggo, dalawa na yung nagiging admin namin dito para naman medyo updated pa rin kami sa pagdi-dispatch ng aming mga pa-order. Pag nagka-resto na kami mga mi, makakapag-cater na rin kami ng mga gusto ng maagang dispatch tulad ng mga alas 8, alas 9, gano'n. 24 hours kasi yung magiging resto namin kaya talagang may makakapagluto talaga ng maaga. On yung main kitchen namin, alas 10 talaga yung pinakamaaga naming cater. Umaga kasi mga mi, more than 6 person na yung i-dispatch namin. Kaya nahihirapan talaga kami na mag-dispatch ng napakaaga kasi nga maraming mga nakapila. Unless magdalawang kitchen na nga kami mga mi, at least makakapagbato na kami ng pa-order sa kabila. Ang dami pa rin namin ginagawang pa-order mga mi, hindi pa kami nakakakalahati at itong ginagawa nga ni Kayla ang aming dessert na mango tapioca. Ito nga palang mango tapioca namin mga mi ay pinaghalo-halong mangga, tapioca at saka gulaman. Lalagay rin kami dito ng evap, condensed at saka all-purpose cream mga mi, hindi ko na nga lang na-videohan yung all-purpose cream. Aside nga pala sa mango tapioca na dessert ay meron din kaming coffee jelly. Same lang din naman ito ng ingredients, merong coffee jelly, condensed, evap at saka all-purpose cream. Pag nailagay
na yung mga main ingredients, nagkukutaw pa kami dito ng 1 stick ng coffee stick para naman kahit papaano ay may tapang pa rin ng kape yung ating dessert. Next na dessert na gagawin naman natin ay ang ating fruit salad. Syempre, ang kailangan lang natin, fruit salad, gatas tulad ng evap, condensed, at saka all-purpose cream. Bali, ito nga pala ay tray ang per order ng ating mga dessert. Nga pala, sa tatlong dessert na napakita ko mga mi, ay meron din kaming pandan jelly na ino-offer. Napakarami pang iba na ino-offer naming mga putahe. Heto nga mga mi, at nakasabit na yung mga resibo ng aming client at dyan kami nagbe-base kung correct ba yung mga na i-dispatch naming order.